Isa ito sa mga common na nasisira sa rice cooker, yung kanyang switch ayaw na magpa-push down, ayaw na mababa. So napakadali lang to ayusin, napakasimple. Mas mahirap pa nga yung magtanggal sa screw kaysa mag-ayos eh. Minsan kasi di natin maiwasan na mayroong ganito talagang problema, maski bago pa yung unit mo. Mas lalo na pag medyo luma na yung rice cooker mo, so medyo malala na yun. So ito medyo bago pa, nagkakaproblema na siya ng ganito. So minsan kasi nababagsak o kaya hindi tamang paglagay, so kaya nagkaganon. So yung gagawin mo lang, unang-una tatanggalin muna natin yung kanyang electrical switch. Ewan ko kung anong tawag nito, basta ito. Depende kasi sa brand eh. Yung ibang brand walang ganito. Ito kasi meron, standard kasi siya. Yung iba namang standard walang ganyan. So depende sa klase ng rice cooker. So ito yung gagawin natin, may adjust lang tayo ng konting-konti. Kagaya ng sinabi ko, mas mahirap pa yung magtanggal ng screw kaysa magayos nito. Itong mahaba na to, ito yung nagkukunik dito sa kanyang magnetic. So itulak-tulak mo lang siya ng konti, pakiramdaman mo siya kung hindi na ba masyadong masikip, o kung masyadong masikip pa siya, tanggalin mo to yung kanyang knob para ma-adjust natin ng konti lang. Ito, dapat baluktutin mo lang siya, iangat mo ng konti kasi medyo masikip siya eh, para magkaroon na siya ng space. So ito, try muna natin pag i-level para masintro yung niya, yung lagayan ng knob. So, pagkatapos mo malagay yung knob, i-check mo din to siya, itulak-tulak mo siya kung malalaman mo naman siya pag medyo masikip or medyo maluwag. So kung medyo masikip pa, yung parang mahirap pa siya iangat, hilain mo to siya ng konti ito kasi medyo pasok kasi yung niya eh, papunta doon sa loob. Ibig sabihin hindi nagsintro yung magnetic, so hindi siya magkukunik masyado. Hilain mo lang to siya ng konti. So ikakabit natin uli yung kanyang switch, electrical kasi ito eh. Ito, pag na-push kasi yung knob natin, mayroon to siya ng konting na switch. Makikita mo naman yun sa actual eh. Medyo maluwag na yung kanyang space. I-try muna natin to pagbalik kasi mayroon kasing iba na pagbalik mo, okay na siya, pero pagbalik mo sa kanyang mga takip, same pa rin yung problema. So mayroon pa tayong gagawin noon kung ganun pa rin yung mangyari nito. Try muna natin pagbalik. Ito medyo bago pa siya pero ganito na yung problema. May mga ganun talagang bagay lalo na pag hindi proper yung paggamit, napabagsak, nagkakaroon na problema, parang na-disalign yung kanyang switch. Yung iba naman nagkaganon, yung medyo luma na yung rice cooker, so titingnan mo yung kanyang knob, baka lumubo ang dahil sa kakasaing nasusunog, so ayaw na rin yun magpa-push. So tingnan mo lang yung kanyang knob, yung tinanggal natin na puti, baka lumubo o kaya na-deform. So ganun rin yun, ayaw rin magpa-switch, ganun. So mukhang okay naman siya, na pupos naman siya. So kailangan lang natin tong lagyan ng tubig para makita natin talaga na okay na siya. Baka kasi pag lagay mo ng kanin or magsaing ka na, so magkikip warm agad naman siya. So try muna natin lagyan ng tubig. May mga ganun eh, okay na dito, pwede mo na siya magamit. Problema naman, madali siya mag-keep warm, so baka kulang pa sa adjustment. So try muna natin lagyan ng tubig para makita natin na okay na talaga siya, wala nang problema. Kasi iba kasi yung switch lang tayo eh, walang laman. Sinecheck ko lang kung baka may ground or
whatever. Check ko lang yung kanyang power kung mayroon. Kasi hindi ko pa naman to na check kung power ba siya o wala eh. So okay naman siya, nakita naman natin kung follow yung tester natin. So, try natin yung lagyan ng tubig. Kasi pag lagay ko magkikiform naman din agad, so useless yung ginawa natin. So papakita ko lang kung okay na ba siya, ayaw na magkiform. So pag ganito yung problema sa rice cooker nyo, ganun lang yung gagawin mo, napakadali lang, di ba? Kagaya ng sinabi ko, mas mahirap pa nga yung magtanggal ng screw kaysa magtrabaho. Hindi naman siya nagkiform, so ibig sabihin okay na siya.